Mapagpalang araw, mga kapanalig ko kay Kristo. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. At ano po ang i-recite natin? Palagi, bago natin simulan ang ating episode na sinimulan natin kahapon, Psalms 23 verse 6, it says, "Surely goodness and mercy shall follow me all of the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Amen. Tayo ay mag-dwell, tayo ay bumalik-balik o manatili sa house ng ating Panginoon. Ang sa ating puso, mga kapanalig, ay napakabuting manatili si Kristo dyan at sa ating isip. Whatever is true, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is noble, whatever is commendable, and whatever is good report, if there is any excellence, if there is anything praiseworthy, think about these things. Doon sa verse 9 po, sa Philippians chapter 4, ay keep on doing the things that you have learned, received, seen, and the God of peace will be with us, mga kapanalig. Episode 112 po tayo today, November 30, huling araw ng November. Bukas ay Desyembre na, time flies. Ang pamagat po ng episode 112, mga problema ay parte ng buhay. Hindi sila matatakasan. Meron din po tayong ibabahagi sa faith is thy faithfulness. Opo, faith is thy faithfulness. Leadership and Prayer number 14 ni Dr. Mike Murdock. Leviticus chapter 1 verse 1 hanggang then 6 hanggang 30. At iba pang mga binahagi ni Kuya Romy, minessage niya ako at mga message din, scriptures ni Kapanalig Cecil. Simulan na po kaagad natin ang napakagandang Psalms 32 verse 8. It says, "I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye." And then sa Luke chapter 10 verse 41, it says, 41 and 42, "And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her." At pangatlo po, nasa Philippians chapter 3 verse 20 hanggang 21, it says, "For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body, according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself." Subdue po, sabi sa Google Translation sa Tagalog ay lupigin. Then, faith is the faithfulness, mga kapanalig ko kay Kristo, na scriptures. Episode 112 ay nasa Psalms chapter 99 verse 6. It says, "They called upon the Lord, and He answered them
Dalawang quotation po, quotes, motivational quote. So number 1, great is thy faithfulness for today. Why must I bear this pain? I cannot tell. I only know my Lord does all things well. And so, I trust in God, my all in all, for He will bring me through whatever befall. Binahagi yan ni Initial Smith. And then quote number 2. So, great is thy faithfulness pa rin, mga kapanalig ko kay Kristo. Ito po, in your notes. God can bring showers of blessings out of storms of adversity. Adversity ay kahirapan. Ulitin natin ang sabay-sabay, mga kapanalig. God can bring showers of blessings out. Palayo. Of storms, bagyo. Of adversity. Bagyo, papalayo sa bagyong kahirapan, mga kapanalig. Papuri sa Panginoon. And then, mga binahagi ni Kapanalig Cecil or kay Kuya Romy muna tayo. Ay, ito po. Colossians chapter 3 verse 23. It says, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. John 1:1-3. Galing pa rin kay Kuya Romy. In the beginning was the Word, salita. And the Word, ang salita, with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. Sino po tinutukoy dito? Si Lord Jesus Christ po yan. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Woohoo! Sabi naman ni Father Hans Magdurulang, TV Maria Philippines, huwag nating hayaan na talunin tayo ng isang matinding takot na hindi maintindihan, matanggap, o kayang mahalin ng iba. Sana, araw-araw, huwag kang maduwag na magsabi ng totoo at ipakita ang kabutihang meron ka. Amen to that, Father Hans. Salmo 23. Tanong po ito. The Lord is our shepherd po ito. Ang napakagandang salmo. Salmo 23 verse 1-2. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Inaakay tayo ni Lord Jesus Christ, mga kapanalig. Dakila po siyang pastol. Wala siyang inisip, ginagawa kundi yung para sa kabutihan natin. Number 14, Leadership of Jesus, episode 112. Jesus respected authority. Opo, si Jesus, nung nagpunta siya rito, ay nirespeto niya rin ang mga otoridad. Ito po ang dalawang highlights sa Leadership Today, nasa libro ni Mike Murdock. Number 1 highlight, respect those in authority over you. Respetuhin ang mga otoridad. And then number 2, mentorship is the master key to ordinary success. Sabi ng iba, mga kapanalig, malalaman na nila kung saan ka tumutungo, kung anong buhay mo ngayon, kung sasabihin mo sa kanila ang iyong mentor, teacher, guru. Kung wala, ay hindi yan hindi ka dapat manatili diyan. Dapat mayroon ka. Kung wala kang makuha tao at hindi mo kaya yung kanilang mga talent fee, mga libro nila
Napoleon Hill, nila Dr. Mike Murdock, Sarah Young, Great is Thy Faithfulness, mga Our Daily Bread booklets, articles, at mga libro ni Dale Carnegie, tulad na lang ng How to Win Friends and Influence People, How Not to Worry. Napakaganda mga libro po yan. Di ba pa? Pati yung mga libro nila Jim Rohn, nila Bob Proctor. Yan ay magigiting ng mga mentor mo yan kung sinusundan mo sila at ginagawa mo siyempre ang mga na iintindihan mo, nababasa mo sa mga libro nila. Kasi useless kung nalaman mo na yung turo na tinuro doon sa libro nila na ginawa nila at sila nagtagumpay pero hindi mo ginawa, ay ikaw na ang may pagkukulang noon. So, kailangan tayong may mentor. May mentor dapat tayo na gumagabay sa atin. Ang mentor, ayon kay Dr. Mike Murdock, ay pwedeng bata or pwedeng matanda. Siyempre, i-guide ka niya dun sa expertise niya. Tulad ni John C. Maxwell, nagpa-guide sa mga pastor, senior pastors, nung siya ay batang pastor. Siyempre, ang guide din ng kanyang tatay Melvin na dati ring pastor. Prayer, mga kapanalig. Dito po sa number 14, Leadership of our Lord Jesus Christ. Father, I know that respect for authority comes straight from your word. I ask that you remind me at every turn that my success depends largely upon my respect and attitude towards those in leadership over me. I pray you will be with them and honor them in all they do. In Jesus' name, Amen. Galing naman kay Sister Cecil na 2 scriptures. Una po ay nasa 1 Peter 4 verse 8. It says, all above all things, be earnest in your love among yourselves, for love covers a multitude of sins, kasalanan. Pangalawa po, Tagalog, nasa Santiago, chapter 1, verse 17. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Amen. Ito na po ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa episode 112. Mga problema ay parte ng buhay, hindi sila matatakasan. Yung unang 3 Bible scriptures po, binasa natin ay yung po ang pinaghugutan ni Sarah Young para may latha niya itong episode 112, November 30. Sarah Young, enjoying kapayapaan sa presensya ng Panginoon Jesus. At ito ay Jesus Calling. Ito po ang mensahe. Problems are part of life. They are inescapable, woven into very fabric of this fallen world. You tend to go into problem-solving mode all too readily, acting as if you have the capacity to fix everything. This is habitual response, so automatic that it bypasses your conscious thinking. Not only does this habit frustrate you, it also distances you from me. Ulitin ko na napagandang pagdiinan natin dahil dito po sa sentro ang mensahe ni Lord Jesus Christ.
This is habitual response, so automatic that it bypasses your conscious thinking. Not only does this habit prostrate you, it also distances you from me. Do not let fixing things be your top priority. So, you are ever so limited in your capacity to correct all that is wrong in the world around you. Don't weigh, huwag mong timbangin, yourself down with responsibilities that are not your own. Instead, make your relationship with me your primary concern. Instead, make your relationship with me your primary concern. Talk with me about whatever is on your mind, seeking my perspective on the situation, rather than trying to fix everything that comes to your attention. Ask me to show you what is truly important. Remember that you are en route to heaven, and let your problems fade in the light of eternity. Ang road ay ruta. Inescapable ay hindi matatakasan. 10 ay nakaugalian. Siyempre po yung habitual ay nakasanayan. At that's it. Ang mga ibang translation na English na ginamit dito. Yung woven ay pinagtagpi. Ito po ang ating pagdinilay-nilay, mga kapanalig ko kay Kristo, para manood, maintindihan pa natin sa tulong ng Banal na Espiritu. Lagi tayong magpatulong sa Banal na Espiritu. Laging nandyan siya. Gustong-gusto niya tayong tulungan, kaya lang meron tayong free will sa pagpili natin. Kaya lang ang mga pinipili natin, lahat ng pinipili natin ay may consequences. Mga problema ay parte ng buhay. Hindi sila matatakasan. Yan ang pagdidiin ni Lord Jesus Christ. Reality po yan dito sa mundo. Hindi po ang citizenship natin ay hindi dito sa mundo, doon sa heaven. Lahat tayo isa sa kabilang buhay. So kailangan manood yan. Basta buhay tayo, kahit anuman ang kalagayan mo sa buhay, mayaman ka o mahirap ka, may problema ka. Kasi parte ng buhay yan ay hindi matatakasan. Hindi natin kayang takasan ang problema. Kaya problema yan dahil may solusyon yan. Kaya nga, utos. Sabi ni Don Moen sa kanta niya, utos po yung sinulat ni San Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Kas, iitsa, isurrender mo sa akin, ibigay mo sa akin, ipagkaloob mo sa akin ang mga alalahanin mo. Cast all of your care upon Him, sabi ni Pedro, because He really cares. So, para mawala ang bigat ng ating dinadala, gumaan ng mga bagyong ating pinagdadaanan, ay lagi nating isama si Lord Jesus Christ. At gusto niya tayong samahan lagi. Yung footprints in the sun story. At yung mama ay bumabaybay sa dagat at naglalakad sila ng Panginoong Hesus at naalala niya at naikwento niya sa Panginoon nung siya na ay nandun na sa kanyang pagninilay-nilay. Maaring sumakabilang buhay na ito nung naalala niya, Lord, lagi tayong magkasama at nakikita ko yung bakas ng paa natin apat. Pero napagtanto ko, sabi niya, sa bandang dulo ng binalikan ko ang nakaraan natin, dadalawang paa lang ang bakas doon.
Mukhang iniwan mo ko, Panginoon. Sabi ng mama. Anong sagot ni Lord Jesus? Pag ito'y pinagdinilay-nilay natin, mga kapatid, iiyak tayo sa kagalakan. Dadalawa ang paang bakas doon sa sinasabi mong nung bandang huli ng buhay mo, kasi buhat-buhat kita, anak. Oho! Kasi buhat-buhat kita, anak. Kinalong na kita dahil hirap na hirap ka na. Napakagandang pagnilay-nilay natin, mga kapanalig. Talagang mahal na mahal tayo ni Lord Jesus Christ. Kaya tumbasan natin ang pagmamahal sa Kanya, maging loyal tayo sa Kanya. Lahat ng gloria, lahat ng kredito, lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri, pagsamba ay kay Lord Jesus Christ lamang, walang kapanalig. Mga problema ay parte ng buhay, hindi sila matatakasan. At ito po ay pinagtagpi-tagpi ng parang tela sa bumagsak ng mundo. Nakaugalian mo na ikaw ay umaharap sa problema mo at ang mood mo, ang isip mo, ang lakas mo ay iniaalay mo lamang, ikaw ay handang-handa na ikaw ay gumawa ng aksyon nang tingin mo ay meron kang kapasidad para i-fix ang everything. Para ayusin ang lahat. Ang lahat ang binanggit dito. Parang general manager ka ng universe. Lahat ay inaalala mo. So, ang payo ni Jeffrey Getomer para gumawa ng buhay, resign as the manager of the universe. Hindi po natin kaya na tayo maging manager, general manager ng universe. Hindi po natin kayang, wala po tayong kapasidad na para ayusin ang lahat ng sitwasyon, ang lahat na nangyayari dito sa mundo. Ito ay habitual na tugon. Ito ay nakaugalian mo na, nakasanayan mo ng pagtugon at nagiging automatic na lumalagpas sa iyong pag-iisip, sa iyong kamalayan. Hindi lang nakakapagbigay sa iyo ng frustration, pero ito rin ay nagpapalayo sa akin. Utos ni Lord Jesus Christ sa sumunod na istansa, mga kapanalig, huwag mong ayusin ang lahat. Hindi yan ang dapat na una mong prioridad. Ikaw ay limitado, anak. Ikaw ay limitado sa kapasidad na para i-correct ang lahat ng mga mali dito sa mundong pumapalibot sa iyo. Huwag mong timbangin ang sarili mong pababa ng mga mabibigat na responsibilidad na inaako mo dahil you're not your own. Hindi ka nag-iisa. Sa halip, makipagrelasyon ka sa akin, yan ang iyong unang concern, yan ang unang mong gagawin. Kaya makipag-usap ka sa akin, anuman ang nasa isip mo na hinahanap ang pananaw ko sa lahat ng sitwasyon, kaysa sumusubok ka na ayusin ang lahat na dumarating sa iyong kamalayan, sa iyong atensyon, hanapin mo ko, itanong mo sa akin, at ibigay mo sa akin yung mga bumabagabag sa iyo. Yan ang pinakamahalaga. Is truly important. Tandaan mo na ang rota mo, ang daan mo ay papuntang langit. Kaya hayaan mo ang mga problema mo na kumupas sa ilaw ng eternity, ng walang hanggan. Amen! Mga kapanalig, napakaganda pong
episode 112 sa libro ni Sarah Young. Ito na po ang lessons for the day, the Maxwell Leadership Bible. Nasa Leviticus na po tayo. Planning the sacrifices were plans to solve problems. Leviticus chapter 1 verse 1 to 6 hanggang tinapos sa verse 30. Ito po ang mga bungad na salita ni John C. Maxwell. The fastest way to gain leadership is to solve problems. Ang pinakamabilis, mahusay na paraan para mapagtanto mo, makamit mo ang liderato ay solvein mo ang problema. Makapagbigay ka, makapagambag ka ng malaking solusyon doon sa malaking problema na kinakaharap ng organisasyon, ng kumpanya, ng pamilya, or ng community, pati ng ating simbahan. When Adam and Eve first sinned, noong sila, Adan at si Eva ay naunang nagkasala, it was God who initiated a plan for animal sacrifices to atone for a sin. Magbayad puri ang ibig sabihin ng atone. Nung nagkasala nga si Adan at Eva at ang Panginoon ay nagkusa ng plano para sa mga hayop na isasakripisyo para magbayad puri sa kanilang kasalanan. God saw the problem and God solved it. Nakita ng Panginoon ang problema at binigyan ng kalutasan ang mga problema na yun. The Levitical directions for sacrifices were simply plans to solve sure to occur problems. Consider the biblical importance of planning. Levitical, ang ibig sabihin po niyan, the book of Leviticus, ito po ay the descendants of Levi, ang tinutukoy na Levitical. Ito po yung biblical importance of planning. 5, mga kapanalig. Number 1, God did it. Ginawa ng Panginoon. Did you not hear long ago, I made it from ancient times that I formed it? Now I have brought it to pass. Isaiah chapter 37 verse 26. Yan ang sabi ni Father God in Heaven kay Prophet Isaiah. Number 2, Noah did it. Noah received explicit instruction to build the ark. He finished construction in 120 years, exactly as God told him, and the well-built ship withstood months of flooding. Ang explicit po ay tahasan or malinaw, at ang withstood, past tense ng withstand ay di naapektuhan or unaffected. Nagawa din na sumunod sa plano ng Diyos si Noah at sumunod sa mga napakatindi at very specific, malinaw na turo or utos para gawin ang arko, at nagawa niya yun eksakto dun sa pinagagawa sa kanya ng Panginoon. We're talking about Noah for 120 years. Narinig kong laki ng arko sa preaching ni Pastor Joel Austin ay 1.5 football stadium ang laki niya. 1.5. Kung nakikita niyo ang isang football stadium, 1.5 nun ang ginawang arko na tinapos ni Noah ng 120 years. Nagawa niya yun kasi inalalayan siya ng Panginoon, inutusan siya, binigyan siya ng super linaw na utos, kaya niya natapos. Kahit hindi karpintero si Noah ay
hindi po ako nagkakamali ay farmer or hunter. Number 3, Nehemiah did it. Nehemiah developed long-range plans to rebuild the wall of Jerusalem. He visualized the project, then planned for its construction, and Israelites completed the work in 52 days. Nagawa ni Nehemiah ang pinagawa ng Panginoon sa kanya, plano ng Panginoon para itayo muli ang wall, dingding, pader ng Jerusalem. Kasi nung panahon nila, napakahalagang mayroong pader ang bansa. Mayroong bakod. Una, na-visualize niya, ginamit niya ang kanyang imagination, nagdasal siya, nag-fasting, at nung handang-handa na siyang gamitin ng Panginoon, ay saka siya umaksyon. At inayos ni Father God in Heaven ang lahat ng mga dadaanan. Natapos ang pagtayo ng wall ng Jerusalem ng 52 days kahit maraming mga bumatikos, maraming tumahol, ngaw-ngaw, nagdireklamo. Nagawa nila in 52 days. Siyempre, sa grasya ng Panginoong Ama sa Langit. Number 4, David did it. Si King David ang tinutukoy po dito. David made long-range plans to build the temple. God did not allow him to build it, but David did all the planning and secured the construction materials to get the job done. Nagawa ni King David ang pinagawa ni Father God in Heaven sa kanya, nagplano para gumawa ng templo. Kasi napagtanto ni David, ako'y may palasyo, pero ang Panginoong Ama sa Langit ay nanatiling nasa tolda. Pero hindi siya pinayagan kasi maraming dugo ang dumanak nung kapanahunan niya. Kaya ang anak niyang si Solomon ang nagtuloy ng plano ng kanyang amang si King David. At nagawa ito. Get the job done. Number 5, panghuli po, Jesus told parables about it. Anong ibig sabihin ni John C. Maxwell dito na nagsalita ng mga parables ang Panginoong Hesus sa kanyang Gospels? Jesus often spoke about the necessity of planning. Saan po nasusulat yan? Sa New Testament. Matthew chapter 7 verse 24, tinapos sa 27, at sinundan sa Luke chapter 14 verse 28 hanggang 32, sinundan pa sa chapter 16 verse 1 hanggang 8. Tanong ni John C. Maxwell, how well do you plan? How well do you plan? Remember, tomorrow's production begins with today's preparation. In your notes, mga kapanalig, sabay-sabay po natin ulitin ito. Dito na po natin tatapusin ang episode 112. How well do you plan? Remember, tomorrow's production begins with today's preparation. Tayo po ba nagpaplano? The best na magplano ay mungkahin nila Bob Proctor, gumawa ka ng 6, at least 6 na plano sa gabi, ano man ang gagawin mo kinabukasan, kung paiinturutan ka ng Panginoong Hesus, at doon ka mag-focus, hindi mo gagawin ang iba. Kung meron ka pang 7, pang 8, kung hindi mo muna tatapusin yung unang 6, talagang ibubuhos mo ang lakas mo, oras mo, panahon mo, puwersa ng organisasyon nyo para matapos yung 6 na yun na alam mong ikabubuti. So sa gabi po pinaplano yan, o kaya maagang-maaga kung ikaw ay maagang gumigising. So ano po ang lagi nating tatandaan, mga kapanalig? God is forever in control. If we strive to thrive, we will thrive with God's grace. Siyempre, ang ating motibo ay para bigyan ng karangalan ng ating Panginoon. Ang motibo po ay nagpapatakbo sa buhay ng tao. Siyam ang motibo na
isinulat ni Napoleon Hill sa libro niyang How to Sell Your Way Through Life. Turo yan ni Andrew Carnegie, 9 na motibo. So ano ba ang motibo natin? Bakit tayo nabubuhay? Ano ba ang motibo natin bakit gusto natin magtagumpay? Ano ba ang motibo natin kung bakit gusto natin maging healthy, manatiling healthy? At kung mangingibabaw ang motibo mo na ikaw ay manatiling healthy, iwasan mo ang mga nakakakonsumi, na i-detach mo, ihiwalay mo ang negatibong emosyon sa buhay mo, na mananatili ang positive emotions, kagaya ng emotion of love, emotion of faith, emotion of hope. Kakalimutan mo, or super iiwasan mo, o itatransmute mo. Transmutation, ang translation niya na ginamit ni Napoleon Hill ay to transfer, to stimulate yung mga negative emotions ko, kagaya ng negative emotion of anger, negative emotion of revenge, negative emotion of fear, and pati yung jealousy. So, kung nire-recognize mo yan at talagang nangingibabaw ang motibo mo, which is motibo mong paligayahin ng Panginoon, mapapaligaya mo lang ang Panginoon kung matinding-matindi ang motibo mo, na ang motibo mo ay magmahal sa Panginoon, magmahal din sa sarili mo, kagaya ng pagmamahal mo sa iba. Yan ang the greatest motive. So, kailangan mangibabaw. Kung mahina ang ating motibo, mananalo ang negative emotions. Mananalo ang positive emotions. Kung hindi mo mare-regulate ang 7 positive emotions, ay hindi rin maganda ang resulta. Kailangan nare-regulate, nakokontrol mo ang 7 positive emotions, which is emotion of desire, emotion of enthusiasm, emotion of love, emotion of faith, emotion of sex, emotion of hope, and emotion of romance. That's it, mga kapanalig. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Bye-bye now.